Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng Richard Poronda Hidarian. Sinare lang niya ang Global Daily Mirror post. Title, "Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos." Citing Divine Providence, billionaire and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson believes President Bongbong Marcos would be ousted from Malacanang Palace this year amid the flood control corruption scandal. Sabi ni Manong Chavit, "I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos dahil nasa atin ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong." Yan ang sabi ni Manong Chavit kahapon, may press con siya. He notes that it was 40 years ago when the chief executive's late father, then President Ferdinand Marcos Sr., was removed from his seat of power through the historic EDSA People Power Revolution in 1986. Singson also announces his plan to hold a massive demonstration soon and is inviting the public to join them. "We will schedule a one-time big-time rally. Nakikiusap ako sa lahat ng religious organizations, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalayan, sa graft and corruption, lahat inaanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun. But it should be ASAP and we will march to Malacanang." Yan ang sabi niya sa kanyang press conference kahapon. Okay. Kung ang usapin is magre-resign, ang tingin ko never na magre-resign ang Pangulo. Ako, handa akong magtiis hanggang 2028. Tatapusin ang Pangulo ng kanyang termino hanggang 2028. But, depende. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kaya agree ako dito sa sinasabi niya na with divine intervention. Kung Diyos na ang gumalaw, walang makakasagabal sa gusto ng Panginoon. Siyempre, wala namang nag-akala na magkakaroon ng people power revolution noong 1986. Kapapasok ko lang sa serbisyo noon, 1983 ako pumasok. Halos 99% ng members ng armed forces very loyal sa Pangulong Marcos Sr. Ang problema lang noon yung kanyang kalusugan. Nalampasan na yung 1983 na assassination ni late Senator Benigno Aquino. Nalampasan niya na, kaya karoon ng snap election. Nanalo naman siya sa snap election. Biglaan naman lang na nagkaroon ng dahil nga nakialam ang US. Yan po. Kasi kung natural flow of things lang, walang nakialam ng foreign power, hindi magkakaroon ng people power. So, ito ngayon, habang ang US government is hindi pakikialaman ang Marcos Jr. administration, hindi siya matatanggal. Yan ang tingin ko. Nasa tingin ko naman, hindi siya gagalawin ng US administration. Kasi nga, lahat ng kagustuhan ng US administration, ginagawa niya. Kaya tingnan nyo yung ating mga EDCA sites, nandyan. I don't know kailan nila sisimulan yung pagpatayo ng US ammunition manufacturing plant sa Subi. Napag-usapan na yan last year. Yung mga Typhoon missile system ng US nandito sa Pilipinas. So, lahat ng kagustuhan ng US, sumusunod ang Marcos Jr. administration. Kaya to me, tingin ko safe. Walang makakapagpaalis sa Marcos Jr. administration kasi nga, suportado siya ng US government. But, kung ang Diyos nang gumalaw, kahit may US government pa yan, wala siyang magagawa. Kasi, Diyos makapangyarihan, magawa niya ang lahat niya
Example, doon sa Venezuela. Aakalain ba ng Venezuelan President strongman, dictator Maduro na darating ang panahon na lulusubin siya ng mga US forces? At ngayon, nakakulong na siya. And to me, God allowed that to happen for a reason. So, tignan natin, malaki ang challenges ng Marcos Jr. administration ngayon. For this 2026, yung economic growth projection nila, binabaan na nila ng gusto. Dati-dati yan, 5.5 to 6.5% ang dyan ang economic growth. But for the past 3 years, 23, 24, 25, palaging bagsak ang economic performance ng Marcos Jr. administration. Hindi na aabot yung economic. Kaya, mabuti naman ngayon at binabaan na nila ng gusto kasi laking epekto sa ekonomiya yung pag-slump down, pagbulusok ng economic growth natin noong third quarter last year at hindi na nakabangon pa. So, anong maasahan natin? Bahala na po ang Diyos. Kaya tama po si BP Sara, God save the Philippines.